Dead on arrival ang isang lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong tricycle sa isang SUV rin sa EDSA Cubao. 6 na iba pang sugatan. Si Salima Refran naka-alerto, 24. Sa trahedya nagsimula ang taong 2011 para sa pamilya Nilio. Patay ang kaanak nilang si Basil Lawrence sa makabanggaan ng minamaneho niyang tricycle ang isang SUV sa EDSA Cubao umaga ng Sabado. Alas 5:30 ng bawian ng buhay ang biktima sa East Avenue Medical Center dahil sa tindi ng tinamong sugat. Ang kanyang mga sakay na 2 kaibigang minor de edad nananatiling kritikal ang kondisyon. Kwento ng ina ng sakay ni Basil, nag-iangkas lamang ang kanyang anak na si Senki kay Basil nang hinatid ito sa terminal ang nanay na tutungo sa Manaoag. Pauwi na nga sila. Dumaan, siyempre dadaan sila doon. Natin nga nila yung nanay yata ng driver. All of them in a serious condition, but the most critical would be this patient, no? Basically, wala na po siya. Kitang-kita sa cellphone video na ito ang tindi ng aksidente kanina. Ang isa sa mga biktima nakahandusay pa sa kalsada, habang ang sidecar nahiwalay na sa motor. Ang nakabanggang SUV nakatagilid na. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng 2 sasakyan nang biglang lumipat ng lane ng tricycle. Itong motor nandito kanina. Ngayon, bigla siyang gumawi dito. Nung paggawi rito, yung tuli nung sasakyan, ma'am, hindi na nakontrol. Inabot yung puwitan. Nagpreno siya, pero ang haba na nung pinareno niya, ma'am, inabot pa rin. Bahagyang nasugatan ng mga sakay ng SUV na minaneho ni Annalyn Lee. Kasama niya ang kanyang 2 kapatid at pinsan. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang tunay na nangyari sa aksidente, pero obserbasyon nila, konting ingat sa pagmamaneho, lalo na itong panahon na to. Pagkatapos, pang tricycle talagang hindi dapat nasa EDSA. Bawal talaga sila. Salima Refran, naka-alerto, 24. Pinatunayan naman ng mga residente ng 3 barangay sa Makati na pwedeng salubungin ang bagong taon nang walang paputok at polusyon. Ipinagbawal doon ang pagpapaputok dahil sa gas leak. Nakatutok si June Veneracion. Dahil bawal ang paputok at pailaw, turotot at iba't ibang klase ng paingay ang bumida sa magsulubong ng bagong taon sa 3 barangay sa Makati City. Sa Barangay Bangkal, na direktang naapektuhan ng tumagas sa petrolyo mula sa butas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Idinaan na lang sa mini-concert at paraffol ang pagsalubong sa 2011. At habang nagpupuntukan sa mga kalapit na barangay, ang mga taga-Bangkal nakipanood na lang ng fireworks display. Kanya-kanya din sila niskali sa pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon. Ang isa namang ito, sa lumang lata ay binuhos ang katiyan ng daliri sa pagpapaputok. Sa gilid ng West Tower Condominium kung saan may nakukolekta pa rin mga produktong petrolyo, videoke ang pinagkaabalahan ng mga residente. Ito lang ang nagbigay buhay sa paligid ng West Tower sa pagpapalit ng bagong taon. Pero kung may natutuwa, ito raw ang mga alagang aso ng pamilyang ito na sa unang pagkakataon ay nakalabas ng bakuran para salubungin ng bagong taon ngayong walang naglalakasang paputok sa kanilang lugar. Mas okay sa amin yung ganito, tahimik lang. Paputok lang kami, okay na sa amin. Really? Paputok, grabe paputok ito. Talagang puro paputok lang dito. Tsaka talaga. For so long na time, ngayon lang nakalabas sa mga aso ngayon ng bagong taon. Ngayon lang ho. Hindi sila natatakot ngayon. Talaga? At mukhang nag-enjoy sila. Enjoy na kasi sila. Taon na taon. Halos walang pinag-iba sa 2 barangay ng Pio del Pilar at Magallanes. Wala man ang kanilang nakasanayang paingay, mabuti na rin daw ito para ligtas ang lahat. Walang sugatan at kumpleto ang mga daliri ngayong 2011. Sa 3 barangay na ito ng Makati, makikitang pwede naman balang salubungin ng bagong taon na walang paputok, walang polusyon, at iwas disgrasya. Ito lang marahil ang nag-iisang benepisyo ng sakit sa ulong dala ng fuel leak sa kanilang lugar. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang mga residente naman ng isang barangay sa Tondo, Maynila, nag-costume party at street dancing sa pagsalubong sa 2011. Nakatutok si Syria Naguho. Ilan lang yan sa mga nakakatuwang costume ng mga taga-barangay 82 Zone 7 sa Tondo, Manila kagabi. Bahagi yan ng halos 10 taon ng tradisyon ng costume at street dancing sa lugar tuwing bagong taon. Walang premyo ang makakasali sa street party. Pero
Nadayo kami na ibang lugar dito. Para dito sila mag-perform at makover ninyo. Talagang nagpa-participate lang sila para sumaya lang. Ang Kwak-Kwang Boys, sinampulan ng GMA News. Mga kwek-kwek mga tay. Sino nag-isip ng choreo nyo, sir? Kami rin, kami. Oo, kami lang. Hindi naman nagpatalo ang tribo ni Nene Ching. Siyempre, hindi kumpleto ang bagong taon kung walang putukan. Kaya pagsapit ng alas 12 ng gabi, pero hindi naman mangilan nila na nagpukpok na lang ng mga kaldero at mga pinggan kaysa magpaputok. Sa gitna ng kasayahan, nagka-tensyon sa isang eskinita sa Dandan Street na magkasaksakan umano ang dalawang magkainuman. Buti na lang daw at naawat ang iba pang makikigulo at nadala agad sa ospital ng saksak. Sa kabila nito, hindi na bago ang mood ng mga residente na talaga namang tuwang-tuwa sa pagpasok ng bagong taon. Share na go nakatutok, 24 oras. Susunod, silipin ang mga cute na New Year babies. 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown, dinagsa ng libo-libo. Isa sa mga tinaguriang hottest male solo artists of 2010, half Pinoy. Tutok na dito sa 24 oras. Ilang sanggol ang ipinanganak sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang lalo pat pinaniniwala ang swerte raw ang mga New Year baby. Nakatutok si Julius Segovia. Eksakto nang magpalit ang taon, sabay-sabay na ipinanganak ang 4 na sanggol sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. May kakambalang isa sa 4 na sanggol, pero iniluwal siya 10 minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi, kaya di siya kabilang sa New Year babies. 10 minutes ang gap nung twin B around 12 o'clock. So kambal sila pero magkaiba sila ng birth? Yeah, magkaiba yung birthday nila. Pawang normal delivery ang 4 na sanggol na pare-pareho naman daw malulusog ayon sa doktor. Yun nga lang, may cleft lip o bingot ang isa sa 4 na New Year babies. Si Lance Prince, ang sanggol ni Princess Valerio. Masaya po ako dahil bagong taon ko siya naisilang. Ako po yung baby ko. Hanggat maliit pa yung baby ko. Parang hindi po nahirapan yung baby ko. Nangihinayang naman si Jocelyn Grueso dahil hindi raw napabilang ang anak niya sa New Year babies. Iniluwal ni Jocelyn ang baby girl niya 30 minuto bago magpalit ang taon. Masaya rin naman po kahit ano naman binigay sa amin. Okay lang po. Mula naman Cavite, bumiyahi pa si Ricky Trevino sa Maynila para ipatingin ang asawa niyang 7 buwang buntis. Humihilab na raw kasi ang tiyan nito. Pero sabi ni Doc, di naman daw pwedeng pilitin ang panganak kung di pa talaga kabuwanan. Pwera na lang daw kung cesarean o CS delivery na pwedeng itakda ang petsa. Gusto nila manganak this New Year because 1111, di ba? Yun. Yeah. So parang pinili mo sakali? Swerte kasi number 1. Matapos magpaanak, sama-sama namang nagsalo-salo ang mga hospital staff sa inihandang medianoche sa loob ng ospital. Julio Segovia, GMA News. Ilang sanggol din ang ipinanganak sa iba pang bahagi ng bansa sa pagpapalit ng taon. Sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, isang baby girl ang buena manong New Year baby. Pinangalanan siyang Jody. Mahigit 20 naman po ang New Year baby sa Coronadal, South Cotabato. Pero may ilan ding hindi na umabot sa pagpapalit ng taon. Sa Ilagan, Isabela naman, isang ginang ang inabutan ng panganganak sa loob ng van ilang minuto bago ang New Year. Malusog naman po ang baby boy. Kung ang ibang pasaway sa ospital nagbagong taon ng ilan naman nating kapuso, sa mas ligtas na paraan piniling salubungin ng 2011. Tulad na lamang ng pamamasyal sa Rizal Park sa Maynila. Yan ang tinutukan ni Julio Segovia. Imbes na sa kani-kanilang mga bahay, sa mga pasyalan gaya ng Luneta, mas pinili ng ilan nating kababayan na salubungin ang bagong taon.
Atraksyon kasi rito ang dancing fountain na nagpapalit-palit pa ng kulay. Karamihan nga sa mga kababayan natin, naglatag pa ng mga pangsapin para makahiga ng husto sa damuhan at nang may malagyan ng pagkaing pang medyanoche. Bukod sa masaya, iwas disgrasya pa raw sila sa Luneta Park. Mas maganda rito lang walang miserableng gulo. Masaya lahat, puro pamilya. Mas maganda rito dahil maganda pa yung tanawin. So palagi nyo, mas safe po tayo dito? Mas safe, safe talaga. Si Emeline Lovitos nga, sinama pa ang isang buwang gulang niyang sanggol. Nakagawian na raw kasi nilang mag-anak na sa Luneta magdiwang ng bagong taon. Kahit mamugan, konti. Okay lang, basta masaya kami dito mga pamilya. Makabuluhan naman para sa isang taon ng mag-asawang sina Rodel at Freya ang Luneta Park. Dito raw kasi sila nagkakilala at nagligawan. Ngayong dumaraan sa pagsubok ang kanilang pagsasama, muli raw nilang binalikan ang parke. Sana magkaayos uli yung pagsasama namin. Kasi medyo hindi kami pagkakaunawan sa pagsasama namin ngayon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng pulisya, lalo pat inumaga na ang mga kababayan natin sa Luneta. Tiba-tiba naman ang mga nagtitinda sa lugar dahil sa kapal ng mga taong namasyal. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Libo-libo ang dumaksa sa Mall of Asia para sa 2010 to 2011 The GMA New Year Countdown. At talaga namang enjoy ang lahat dahil sa dami ng artistang nakisaya. Yan ang report ni Mika Papa. Mahigit 100,000 ang nakisaya sa 2010 to 2011 The GMA New Year Countdown sa SM Mall of Asia. Pagpatak ng hating gabi, nagkaroon ng engranding fireworks display na tumagal ng halos 10 minuto. Sabay namang nagpakitang gilas ang The Great American Circus. Tampok sa taunang selebrasyon ang performances mula sa ating favorite Kapuso stars, tulad ni Francesca Farr, Mark Heras at Algera Brenica. Kaya naman hindi pa nagsimula ang programa, dagsana ang umaasang makasulyap sa kanilang mga idol. Ang pamilyang ito, hindi lang sinama ang buong angkan, kundi pati na rin ang handang pang-medyanoche. Ano pagdala nyo? Spaghetti po tsaka fruit salad. Ang magkapatid na Diona, ipinagpalit ang karaniway tahimik na bagong taon sa bahay para makipagdiwang kasama ang libo-libo nating kababayan. Mas maganda daw dito ang magiging palabas, like yung mga fireworks. Proud Kapuso naman ang mga teacher na ito mula Zamboanga. Gusto naming masaksihan paano mag-New Year dito sa Manila since nandito naman kami para magbakasyon. So pumunta na kami dito. Sa saya ng selebrasyon, lahat ng ating Kapuso binati ang 2011 ng nakangiti. Mikaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Ano-ano naman kaya mga pagkain pumatok sa panlasang Pinoy sa nakaraang 2010? Iyan po ang tinanong namin sa aming Twitter kahapon. Narito po ang top 10 sa 2010 batay sa boto ng ating mga U-Scooper. Pang-10 ang chicken inasal. Tayo naman sa ika-8 at ika-9 na pwesto ang fried ice cream at sinigang. Marami naman po ang nagtay sa ika-4 hanggang ika-7 pwesto. Yan po ay ang fried noodles, frozen o flavored taho, ice cream at adobo. Pumangatlo naman ang pasta, pangalawa po ang frozen yogurt at ang pinakapatok daw, ang ice scramble. Para kay Cum Laude, paborito raw niya ang street food na scramble na ngayon nabibili na rin sa mga mall. At para naman kay Janong Jennifer, mas pipiliin daw niya ang frozen yogurt sa halip na ice cream dahil mas healthy raw ito. Sali lang po sa botohan ng top 10 sa 2010 para naman sa pinakapatok na OPM bands. Mag-reply lang sa twitter.com/GMA News gamit ang hashtag na top 10 sa 2010. Susunod, milyong-milyong tao dumagsa sa Rizal Park ngayong araw para mamasyal. Family bonding din sa Malabon Zoo naman. Ang pagsalubong sa bagong taon mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At January 1, 2011 o 1111, maswerte nga ba? Tutukan dito sa 24 Oras.
po hindi pa tapos ang holiday season, tuloy-tuloy pa rin ang family bonding ngayong bagong taon. At isa sa mga patok na pasyalan, ang Malabon Zoo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magkakasama sina Noy, Erap, Cory at Gloria sa Malabon Zoo and Aquarium ngayong bagong taon. Sila ang mga alagang tigre sa zoo. Buti na lang din at naging mahimbing ang tulog ng mga hayop kagabi dahil hindi naman gaano umabot sa loob ng zoo ang ingay ng putukan sa pagsalubong sa bagong taon. Game na game pa nga ang mga hayop. Yan po si Ty. Ang buhayang si Shaquille, malasyak o nilang dating sa taas ng kanyang talon at laging shoot ang karne sa kanyang bibig. Feeling beauty queen naman ang orangutan na si Marimar nang ipinaparada. Sa sobrang lambing, pati mga bisita niyayakap niya. Pero kaagaw niya sa corona si Cheesecake na isang python. At ang baby at kinagigiliwan ng lahat, si Junisha na isang bagong panganak na tigre. Anong natutunan mo dito sa zoo? Pakainin ang mga hayop. Masaya po. Oo. Bakit? Anong pinakamasayang part ng pagbisita mo sa zoo? Anong animals? Snake. Bukod sa pagiging isang pasyalan ng mga lugar kagaya nitong zoo, ay isang lugar kung saan maaaring matuto ang mga kabataan ng tamang pagpapahalaga sa mga hayop at sa kalikasan. Para may realize niya kung paano alagaan ng mga hayop. Paano mahalin na pares din ng parang tao. Medyo malayo-layo lang para hindi sila makagat. Mapanganib ba ng mga hayop na ito pagsisiguro ng namamahala? Ligtas daw rito ang mga bata dahil na-train ang mga ito. Kakaunti na lang din daw ang mga ganitong uri ng hayop. Kaya mahalagang maturuan ng kabataan kung paano mapapangalagaan ang lahi ng mga ito. Unang pinapatay ng global warming are the innocent and helpless animals in the wild. So when we have all of these shows inside the Malabon Zoo, we are able to inspire the children to reduce, reuse, recycle. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kumpara noong isang taon, mas mataas daw ang bilang na manaputokang isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Nakatutok doon live si Victoria Tula. Victoria? Pia, dahil nga mas mataas ang bilang ng mga naputokan na isinugod dito sa East Avenue Medical Center, nakikiusap ang mga doktor na huwag na magpaputok at huwag na rin paglaruan pa ang mga naiwang basyo at pulbura ng paputok. Bago magpalit ang taon, nakapagsaya pa ang mga doktor at iba pang medical personnel dito. Pero dahil naka-duty, agad naputol ang kasiyahan dahil sunod-sunod na ang dating ng mga naputukan. Merong mga batang nadamay lang sa pagpapaputok ng mga nakatatanda. May nag-quitis, tapos paano nangyari? Gumanon. Tapos? Pumutok sa amin yung quitis. Si Carlos nadamay lang din. Napadaan kami sa may natawag nito yung may nagpaputok na sinturon ni Odas. Tumama sa akin yung tumalsik. Si Shirley, biktima ng ligaw na bala. Nakapo na nga kami kasi kakain na nga kami. May narinig namin ang lakas ng putok. Hindi ko nga alam kasi siyempre paputukan sa labas. Na na lang nila, nakita na lang nila na may dugo yung ko. Tapos pag ganun ko, dyan yung bala dyan. Bakas naman sa mukha ng 9 na taong gulang na si John ang pagsisisi. Inipon ko po ang pulbura, tapos sinindihan ko po. Tapos? Tapos dumikit sa kamay ko. Ilan lamang sila sa 58 biktima ng paputok na isinugod sa East Avenue Medical Center nitong Disyembre. Mayroon ding 7 biktima ng ligaw na bala. Kumpara noon, mas mataas ang bilang ng mga isinugod sa EAMC ngayon. Itigil na sana yung pagpapaputok. Anyway, na-enjoy na nila yung kagabi. Kung mayroon mang sobra sa kanilang mga paputok, pwede na nilang i-discard. New Year's resolution naman ng mga nabiktima. Uulit ka pa ba, kuya? Hindi na po. Bakit? Sakit po eh. Pia, sa mga oras na ito ay nadagdagan pa ng 8 ang mga isinugod na biktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center. Happy New Year, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad. Happy New Year. Tunghayan po natin ngayon ang pagsalubong sa bagong taon sa iba pang bahagi ng bansa. Nakatutok si Mark Zambrano. Naging maingay at masaya ang pagsalubong sa bagong taon sa Batangas. Dinayo ng mga Batanggenyo ang isang mall sa Lipa para panoorin ang magarbong fireworks display. Pero may ilang pasaway pa rin at nagpaputok ng mga pinagbabawal na piccolo at plapla.
Sa tala ng Batangas Provincial Police, mahigit 30 ang bilang ng mga taong naputukan at 2 naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa lalawigan. Sa Bulacan, 85 ang biktima ng paputok. Karamihan sa mga biktimang isinugod sa ospital, nakainom. Sa Isabela naman, 18 ang inisyal na naiulat na biktima ng paputok. Pinakagrabe rito, lalaking hindi agad nabitawan ang pinaputok ng whistle bomb. Halos napinsala ang kanyang 3 daliri sa kamay. Bagamat hindi humawak ng paputok, nadisgrasya pa rin ang lalaking ito sa Coronadal, South Cotabato. Matapos aksidenteng tamaan ng kwitis ang kanyang kanang mata. Hindi naman napuruhan si Jerry Nolasco. Laking pasasalamat ng mga doktor sa South Cotabato Provincial Hospital na si Nolasco lang ang kaisa-isang biktima ng paputok na isinugod sa kanila sa pagpapalit ng taon. Isang silid-aralan naman sa Lawag, Ilocos Norte ang nasunog ilang minuto bago mag-2011. Ayon sa mga otoridad, isang kwitis na tumama sa loob ng isang kwarto ng paaralan ang sanhi ng sunog. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Matapos sa mga kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon, tambak na basura naman ang problema sa mga kalsada. Nakatutok si Micaela Papa. Nagningning ang kalangitan kagabi dahil sa makukulay na fireworks bilang pagsalubong sa bagong taon. Pero matapos ang kasiyahan, zero visibility sa mga kalsada at tambak ang bulto-bultong basura mula sa mga fireworks at paputok. Ang Quezon Memorial Monument sa Elliptical Road natakpan na ng usok mula sa mga paputok. Sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, hindi lang balat ng paputok ang nagkalat, kundi pati na rin ang bakas ng medianoche. Sa cleaning operations ng Police Maynila sa Recto kaninang umaga, gumamit pa ng fire truck upang matanggal ang masangsang na amoy. Yung mga ibang vendors kasi, dahil dyan na naka-stay, ang ginagawa nila, kapag umiihi, nilalagay na lang sa supot o kaya sa bote, tapos dyan na rin binubuo sa kalsada. Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority, hindi masama ang magdiwang. Siguraduhin lang na malilinis ang kalsada kinabukasan. Kaya balak ng ahensyang isang guni sa susunod na Metro Manila Mayor's Council, magkaroon na lang ng designated area sa Metro Manila kung saan pwede magpaputok. Pwede namin ma-manage yung any externalities like pollution, kalat. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Abangan! January 1, 2011 o 1111, maswerte raw? Tutukan dito sa 24 oras. Mga kapuso, napansin nyo ba na pare-parehong 1 ang petsa ngayong araw? 1111. Sabi ng iba, swerte raw ang petsa ngayon. Nakatutok si Lia Manyala. Ngayong January 1, 2011, napili ng mommy at daddy ni Baby Akio na siya'y pabinyagan. Bukod sa ngayon lang daw sila nagkapera, sabi rin daw ng isa sa mga ninang, maswerte ang araw na ito. Maswerte siguro. Ganon, yung dala ng New Year sa kanila. Maswerte nga ba ang January 1, 2011 o 1111? Aba sabi ng feng shui expert, oo. Itong araw to, lahat na activities magaganda. Pakasal, magpabinyitag, mag-open ng business. Dragon sign daw kasi ang dominant sign ngayong araw na ito, kaya kahit anong balak mong gawin ngayon, papala rin ka. Kung balak mo naman magpakasal sa November 11, 2011 o 11-11-11, maswerte rin ito. Magandang araw din ang 11-11-11 para makipagbati sa inyong mga kaaway. Ang 11-11-11 daw kasi ay simbolo ng peace at reconciliation. Pero todo man ang swerte sa araw na ito, may kailangan ka raw gawin. Isang way para makuha ko itong blessing na sinasabi ko, to go to church, hear mass, and say thank you. Maswerteng buwan naman daw para magbukas ng negosyo ngayong taon ang March, April at June. Mas maganda rin daw magpakasal sa May at June. Kung babiyahe, magandang itapat daw ito sa May, September o October. At ngayong taon, asahan na raw na mas maraming mabubuntis. Karamihan daw dyan, hindi planado. At ang maswerteng mga buwan ng panganganak ngayong taon ay ang unang 6 na buwan ng 2011. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. At yan po mabalik ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at Happy New Year po mga kapuso. Isang mapayapa at manigong bagong taon po sa ating lahat. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Kanghel. Ako po si Jigo Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, makatutok kami 24 oras.